Marami ang nagtatanong mga kababayan kung sinibak nga ba si Senator Robin Hood Padilla bilang presidente ng PDP Laban dahil pinagpahinga pa muna daw siya mga kababayan at ang ipinalit ay si Baste. Ang sabi ng mga netizens mga kababayan, bakit pa magpapahinga si Robin Hood Padilla kung parang kailan lang mga kababayan ay masigasig siya at nagboluntaryo pa mga kababayan na ikampanya ang tandem ni na Amy Marcos at Sara. May kinalaman ba ito mga kababayan ang sabi nila dito sa deklarasyon ni Robin na magtatandem si VP Sara Duterte at si Amy Marcos sa 2028 mga kababayan? Yan ang huling nangyari bago napalitan mga kababayan si Robin Hood Padilla bilang presidente sa PDP Laban. Panoorin niyo po ha mga kababayan. Sa 2028 campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. Few days ago lang ito mga kababayan ha. Maligalig si Senator Robin Hood Padilla sa pag-volunteer mga kababayan sa pagiging campaign manager ni Amy at ni Sara kung tatakbo sila sa 2028. Ang tanong ng ilan mga kababayan, ito ba ang hudyat ng pagpalit kay Robin Hood Padilla bilang presidente ng PDP Laban? Hindi siya tinanggal bilang miyembro mga kababayan ha, kundi bilang presidente. Dahil alam naman natin mga kababayan etong PDP Laban is original anti-Marcos naman mga kababayan. Na italaga ang PDP Laban dahil sa galit nila sa mga Marcos. Etong si Senator Robin Hood Padilla, ang tinataguyod ngayon mga kababayan ay itandem si VP Sara Duterte kay Amy Marcos. At marami din daw ang tumaas ang kilay mga kababayan ha sa mga taga PDP Laban dahil nung last minute ng eleksyon, inendorso ni Senator Robin Hood Padilla si Amy Marcos mga kababayan na siya pa ang presidente ng PDP Laban. Marami daw ang mga miyembro na hindi tuluyang kumbinsido mga kababayan na i-endorso si Amy kahit pa inendorso na siya ni Sara dahil okay lang naman kung si Sara daw mga kababayan dahil hindi naman siya miyembro ng PDP Laban. Pero ibang usapan na kung ang presidente mismo ninyo ang nag-endorso ng hindi kapartido. At lately mga kababayan, inanunsyo ni Robin ang tambalang Sara at Amy sa 2028. At handa daw niyang ikampanya at later on, dininay ni Sara. Wala akong alam dyan. At ngayon nga mga kababayan, pinalitan ni Baste na ayaw sa mga Marcos mga kababayan. Ayaw kay Amy. Pinakikilala ko po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Amy Marcos. Sinong may utos sa'yo niyan, Robin? Ikaw lang ba? May consent ba yan sa iyong kapartido? Siya ang presidente mga kababayan syempre, ang kanyang mga sasabihin mga kababayan, posibleng magre-reflect din sa kanyang partido. Kaya ang sabi ng ilan, baka hindi nagustuhan ng PDP Laban ang ginawang ito ni Robin Hood Padilla. Ewan lang din natin. At sana mga kababayan, sana, wag kang aalis Robin sa PDP Laban, dyan ka lang. Kahit hindi ka na presidente, baka matulad ka na Pacquiao at COVID Pimentel na, ayun mga kababayan, hindi lang napagbigyan, di ba? Nagalit sila COVID mga kababayan at Pacquiao dahil hindi sila pinagbigyan na maging presidente. Gawing pambato ng PDP Laban, ayun, nagtraidor mga kababayan, kumagpi kay Bangag. Later on, wag ka sanang gumaya sa kanila, Robin Hood Padilla. Aminado pa naman si Robin mga kababayan na talagang pro-Marcos siya right from the start. Dalawa lang daw sila nagtatanggol kay Marcos Sr. noon mga kababayan nung ipapalibing daw sa libingan ng mga bayani. Si PRRD lang daw at siya ang nagtatanggol kay Marcos Sr. para mapalibing sa libingan ng mga bayani. At hindi pa daw siya kailanman nagsinungaling mga kababayan Never in his entire life na nagsinungaling si Robin. So, dyan pa lang mga kababayan makikita natin ang kanyang pagiging pro-Marcos talaga. Paano na yan? Ang PDP Laban is anti-Marcos yan. Time out muna sa PDP Laban presidency si Senator Robin Padilla. Papalitan siya sa pwesto ni outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Hannah T. Tututok muna sa pagiging mambabata si Senator Robin Padilla. Baka yan ang talagang reason mga kababayan Pero, for 3 years, siya presidente mga kababayan for 3 years. Ngayon lang siya magpapahinga.
File siya ng indefinite leave mula sa pagkapangulo ng PDP Laban Party. Indefinite leave, mga kababayan. Oh. Dahil dyan, papalit bilang acting head ang youngest son ni FPRRD na No offense sa'yo, Robin, ha? Pero mas gusto namin si Baste. Oh. Lalong-lalo na pagdating sa mga mga kababayan, affiliation. Yung preference pala. Ayaw ni Baste si Amy, mga kababayan eh. Oh. Diyan sa gusto mo, Robin, parang kontra kami, ha? Na maging vice president yan si Amy. si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte na siyang executive vice president ng PDP. Naalala tuloy natin, mga kababayan, na sabi ni VP Sara Duterte na gusto daw ni Baste na maging presidente sa 2028. Tatakbo daw presidente, mga kababayan. Yan siguro ang kanilang plan B, no? Kung sakali, mga kababayan, ma-impeach si VP Sara Duterte. Advance mag-isip, mga kababayan. Marami pa namang mga Duterte, mananalo ito si Baste, mga kababayan. Protest vote. At isa pa, okay naman na magtrabaho. Naging mayor na yan ng Davao City, mga kababayan. Wala namang issue. Lumago lalo ang Davao. At matapang din, kagaya ng kanyang tatay. At nire-respeto. Sang-ayon sa konstitusyon nila. Tumodo raw sa kampanya si Padilla sa dumaang midterm polls. Napagod ba, Robin? Mukhang walang kapaguran nung kinampanya niya sa Amy Marcos, mga kababayan eh. Nagboluntaryo na siya daw ang maging campaign manager. Oh. Kaya naman, oras na raw para mag-focus siya sa duties niya bilang legislator. Sige, mag-focus ka na muna dyan, Robin. Pero wag kang magdamdam, ha? Huwag kang gumaya kina Pacquiao, ha, na hindi lang napagbigyan, nagtatantrum na parang mga bata, sina COVID Pimentel. Mga ambisyoso kasi yun ay. Ang dalawa, mga kababayan. Ito si Robin, okay, ito kung senador lang, Robin, ha. Huwag kang matulad kay Pacquiao, ha, na lumaki ang ulo na gusto ring maging presidente. Ay, Diyos ko. At itulak ang mga panawagan ng partido sa parating na 20th Congress. Naging demanding din daw ang eleksyon para sa kanya that he needed to take some time off. Sinabi talaga yan ni Robin? Robin, maglabas ka ng statement. 3 lang mula sa PDP Laban senatorial slate ang nakapasok sa Magic 12. 3 lang. Kaya nga ang sabi ni VP Sara, something is wrong with that election, mga kababayan. Kaduda-duda. Kaya hiniling niya sa PDP Laban na kung mag-file kayo ng somehow protest dahil naniniwala si Sara, mga kababayan, na marami talaga daw ang nanalo sa Duterte. Wala rin tayong narinig dyan kay Robin, mga kababayan. Siya ang presidente. Dapat talagang nag-ingay siya dyan. Dahil, mga OFW, landslide Duterte. Mga men in uniform, landslide Duterte. Local absentee voting, landslide Duterte. Buong Mindanao, Duterte. Majority sa Visayas. Tapos 3 lang. Dapat bilang head ng partido, dapat umakto ka para ma-question ito. Sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Representative Rodante Marcoleta. Nanalo rin ang mga pambato ni VP Sara na sina Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. Pagtitiyak ni Padilla, mananatili siyang... Ayan, nakipag-away siya kay Joel Villanueva, mga kababayan, doon sa ganyan. Akala natin na susuntukin na ni Robin si Joel. Committed sa PDP Laban at loyal sa chairman nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang nag-vote. Pero in fairness kay Robin Hood Padilla, mga kababayan, ha, pagdating kay PRRD, no questions ang kanyang loyalty. Kay PRRD. Pero, may pero. Friends sila, mga kababayan, with the Marcoses. Mapailang beses na siya, mga kababayan, na nagpunta sa konsyerto ng Malacanang. Kasama si COVID, Pimentel, Coco. Huwag kang magpunta-punta doon, Robin, dahil baka mabigyan ka ng mga good item. You want some? Influensya ka doon. Pero aminado siya, mga kababayan, loyalista siya. Makamarcos siya. Kaya nga, ini-endorso niya si Amy. Volunteer si Padilla sa pagiging campaign manager ng Sara Amy Tandem sa 2028 Volunteer na na siyang nga, kinagulat ni VP Sara. Nagulat si Sara, mga kababayan, at marami din ang nagulat sa PDP Laban. Kaya nga, maraming nagtatanong, ito ba ang dahilan kung bakit na tanggal si Robin bilang presidente? Hindi naman technically natanggal, ha, pero pansamantala o pinagpaliban, mga kababayan.
Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, ano ba yan? Tapos sabi ni Senator Robin, basta umuo ka na lang. Basta umuo ka na lang. Ako na ang mananagot sa aming partido. Ito na mga kababayan ang kanyang pananagutan sa partido. So, hindi ko alam kung anong kasaisip ni Senator Robin. Naluklok sa pagkapangulo ng partido si Padilla nitong 2024. Huwag na raw asahan na magiging patas ang mga kaalyado ng pangalawang pangulo sa Senado. Hanep din ang gupit dito mga kababayan. Parang heart shape. Ang ganda ng Labo rin daw na mag-i-inhibit sila sa impeachment trial ni VP Sara. Magaya nga mga kababayan, gagayahin ko yan. Parang heart talaga yung mukha niya. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Mojo! Pinag-uusapan pa raw ng House Prosecution Panel ang panawagan na Kumusta na kaya itong mga mga kababayan mga animal? Balita natin mga kababayan, muntikan na daw masunog ito nung binasbasan sila ng holy water mga kababayan, yung pare na aminado 15 years na naging addict. Muntikan na daw kumuha ng raincoat mga kababayan dahil baka mapasok. Niready na daw ang fire extinguisher habang binabasbasan ng holy water baka masunog. Mga animal, tingnan nyo, lalong-lalo na yung sa akop. Panel ang panawagan na ipa-inhibit ang center judges na kaalyado ni Vice President Sara Duterte, tulad ni na Senators Amy Marcos. Kung ipa-inhibit sila mga kababayan, ang sabi nila yung nag-yes daw, 18 yun Paano na yan? 5 na lang ang matitira. Wag yung sabihin, kapag botohan, kapag mag-yes ng 5, kailangan ng 16. Mga bugot talaga mga animal na to mga kababayan. Sige, magpa-inhibit kayo. 18, magpa-inhibit 5 na. Automatic na ng talo. Parang hindi dumaan sa arithmetic ang mga animal Robin na to mga Padilla kababayan. at Bato de la Rosa. Pero naniniwala sila na voluntaryo dapat ito. Sa ating rules of court, Ano kasi ni swerte? Nung impeachment na ni Corona nga ba yun mga kababayan? Pina-inhibit si Drilon dahil klarong-klarong bias. Hindi pumayag mga kababayan ang korte ng impeachment court na mag-inhibit ang isang senador. Dahil regardless of affiliation, malinaw sa ligang batas mga kababayan ang magdedesisyon ang mga senatong. Bias or not, bias naman talaga yan. Meron niyang kinikilingan. Pero bias or not, senador pa rin sila kahit bias. po in ordinary Mag-senador ka muna, huy, ungas. Sino ka? cases, the parties may move for the inhibition of a judge based on Sige! Gawin nyo yan. Mag-move kayo na ipa-inhibit ang mga senatong. Tingnan natin kung hindi kayo makontempt. relationship. For example, if sabi ni mga kababayan ni Hikaw, sino nga ba yung Hikaw yung may kilay mga kababayan? Si waiter cheese. Na pwede daw nilang ma-move na ma-cite in contempt. Kahit sino mga kababayan, kahit mga prosecutor. Pwede nilang ipakulong. Gusto mo? Zamora pala. the judge is related to the parties or to the council, then the lawyers may move for a recusal of the judge. Pero it is really up to the judge to voluntarily inhibit himself or recuse himself from proceeding. Sige, gawin mo rin yung panawagan mo kay Risa Hontiveros at sa Bagoong Pilipinas na papasok ngayon. Maliwanag pa sa sikat ng araw Gusto nila na ma-impeach si Sara. with trial. Ganon din po, I believe, ang i-adapt po natin dito po sa impeachment trial. Kung si mamamayang liberal party list Ayan na naman ang sabahan mga kababayan. Ano nga ba yung sabi ni Topacio? Mahilig ito sa saba na may saging na may mga bulitas-bulitas. Sago! Ganyan mga kababayan. Minatamis sa saging siguro. Nilalamon ng buo. Buo nga ba yung paglamon mo, sabi ni Jonel? Susubuan kayo ng saba ni Ronnie Dayan. Representative-elect at incoming House Prosecutor Leila de Lima ang tatanungin, may basehan para ipa-inhibit ang mga nasabing senator judges. Eto si de Lima mga kababayan Sa tuwing lumalabas ito sa TV mga kababayan, parang laging kumukulimlim ang kalangitan. Because it's very clear to us. Ayan na.
Bumalik sa, katabaan itong si Saba, mga kababayan. Lumusog na, oh. Nilang manifest bias, by their statements, by their pronouncements, and then in fact, yung kanilang mga body language also more or less Wow, body language. Ano nga ba yung mga body language mo si Lima? Yung nga pasayo-sayo niya, mga kababayan, mga careless whisper public style. would know, could sense or can sense who are really the mga allies ni VP Sara and therefore will not be expected. Akala natin, VP Sara Saba. Saga pala, mga kababayan. Ito, bilyonaryo, akala natin kinutya ng Saba si Dilima. To be impartial, to be neutral. Neutral ang mga mukha niyong animal kayo. In the course of Kung makasabi ng neutral, akala niyo kung sinong neutral, mga kababayan, ano? Pero ang mahalagang tanong, may mag-i-inhibit kaya? Wala! Asa pa more, Saba? Oh. Nanaginip ka ng gising. Kung wala Jonel. talagang delikadesa. Lalo ka na. Wala kang kadelikadesa. Dapat sa'yo, Dilima, umalis ka na dyan sa mata ng publiko dahil nakakahiya yung mga nangyayari sa'yo. Nakalabas ka lang dahil kay BBM. Kinalaban mo pa dati. Aminin natin sa hindi, mga kababayan, kung hindi na upo si BBM na presidente, hindi makakalabas itong si Dilimaw. O eto, mga kababayan, ginawang attack. Yung mga senator judges na yan, ay hindi siguro sila mag-i-inhibit. Hindi pa naisusumite ng House Prosecution Panel ang kanilang motion for clarification. Isa pa to, itong si Luis din, mga kababayan, na, ay, Diyos niyo. Gusto niya ipa-warrantless arrest daw, ha? Yung mga vloggers, mga kababayan, na sinasabi nilang nagsisinungaling daw. Wala nang warrant, mga kababayan, aresto agad. Yan ang gusto ni Luis Tro. Gusto niya pakilusin ng NBI. Sa Senate Impeachment Court. Pero may paalala si Representative Zamora. We have to remember that the proceedings can proceed independently Magsenador muna kayo, mga animal. of these requirements made by the Senate. Galing-galingan, no? Mag-antay kayo sa Senado. Wala naman po sa ating constitution na dapat nilang ibalik. At sino ka? Wala nga specifically doon sa Constitution, pero sinabi ng Constitution na ang Senado ang may karapatan kung anong gagawin dyan. Ito, akala nila, mga kababayan, sila lang ang may alam sa Constitution. Sa Kongreso, ang articles, dapat nilang i-remand or return to sender ang articles. Pasalamat nga kayo hindi binasura. Mamaya pa yan ibasura, mga kababayan, pagbalik na sa 20th Congress. Dahil ground sila, wala ng jurisdiction. Naisahan na naman, magnangat-nak na naman sila, mga kababayan. Punta kayo sa Korte Suprema. Didesisyonan niya ng Korte Suprema 48 years later. Matatapos na lang na pag-Vice President si Sara, tsaka palang pagdedesisyon ng Korte Suprema. Sa usapin naman ang certification kung willing ituloy ng 20th Congress ang impeachment proceedings, hindi pa raw ito kailangan dahil magko-convene pa lang ang 20th Congress sa July 28. Diyan nga sila na mga kababayan inaisahan dahil hindi pa pumasok ang 20th Congress. So paano na yan? Nabitin, mga kababayan. Sa totoo lang po, pag-submit po namin ng articles of impeachment, tuloy-tuloy na nga dapat po ang trial. Kaya, etong mga tao ni Tambalusdos, mga kababayan, mga may sariling mga mundo. wala Mga spoiled. Kung ano lang gusto nila, dapat yun ang masusunod. na nga po sa Kongreso ang ball. Ika nga, the ball is in their court. Ano pa yung sabing isa ng isa? Baso daw, mga kababayan. Halata masyadong mahilig tumoma. O ginalaw na ang baso. Si Abante pala, Princess Abante, mga kababayan. Yung para si Juliana Segovia. Ginalaw na ang baso. Akin na yung baso. Akin na to. O kampay. Toma. Shot puno. Giit din ni Zamora, hindi sila ang dahilan ng pagkakaantala. Paulit-ulit na paalala ng Kamara, balikan kung ano ang nakasaad sa konstitusyon pagdating sa impeachment at simula na raw ang paggulong nito. Dahil handa na raw silang magpresenta ng ebidensya. Asa pa kayo? Mababasura yan. At nasa Senado na raw ang bola. Hindi porket 80 years old ay dapat ng paboran. Isa pa. Sunod-sunod ang mga animal na mga pagsasalot dito, mga kababayan. After kay Sara, mga kababayan, dito naman sila kay Tatay Digong. Haharangan nila, mga kababayan, ang interim release si Tatay Digong.
Yung mga taong hindi na nga mukhang tao, mga kababayan, hindi pa makatao. Mga demonyo. Ito ang mariing iginiit ng mga drug war victim matapos hilingin ng Sino? Ang tanong, mga kababayan, sino yung mga biktima do di umano? kampo ni FPRRD na pansamantala siyang palayain ng ICC. Ang kampo ng dating Pangulo hindi na raw nagugulat sa mga batikos. Narito ang agenda report. Natutuwa kaya ito si Corina, mga kababayan, sa news na yan? Mortal na enemy ito ng kanyang husband na si Maribel Rojas. Ni Joash Malimbas. Nasaan dito yung pagpapakita ng makatao at hustisya para The nerve na sasabing makatao ang hayop na ito, mga kababayan, ano? Itsura pa lang, hindi na makatao. sa mga naging biktima. Yan ang tanong ni Randy De Los Santos, tsuhin ng isa sa mga Randy pinakakontrobersyal na biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo O Duterte. balikan natin yung kay Kian. Di ba na-convict na ang mga salarinyan, mga kababayan? Yung mga pulis na umabuso? Na-convict na sila. Wala bang hustisya? Yan ang dapat tingnan ng ICC o gumagana ang ating justice system dito sa ating bansa. Kung gusto nila kasuhan si Digong dito, ibalik niyo dito sa Pilipinas ang kaso. Wala silang matibay na ebidensya, Na si Kian De Los Santos, kasunod ng paghahain ng kampo ni FPRRD ng isang urgent Hindi request. nila madadawit Indirect, mga kababayan Diyan nga indirect suspect si PRRD. Hindi nga siya yung direct suspect. Kaya nagtataka tayo, mga kababayan, bakit nakakulong pa rin For yan? interim release sa International Criminal Pati interim release gustong harangin ng mga animal. Court. Ayon sa isinumiteng dokumento, maaaring pansamantalang palayain ng dating Pangulo base sa 4 na grounds. Kulang pa nga yan. Dapat tuluyan ng palayain. Diba? Una, hindi raw flight risk si Duterte at hindi raw magtatangkang takasan Umuwi nga Alam niyang may warrant of arrest, mga kababayan. Umuwi nga. ang kanyang kaso. Ikalawa, hindi raw ilalagay ni Duterte ang investigasyon o sino mang sangkot dito sa kapanganiban. Ikatlo, hindi na raw gagawa ng krimen si Duterte. Kahit na raw sinabi niya sa isang Quadcom hearing noong 2024 na May krimen bang ginawa si Tatay Digong? Wala naman. So yung sinabi nila, mga kababayan, umamin. Hindi niya gagawa ng krimen. At never ginawa. dodoblehin niya ang kanyang drug war kills kung muling mahalal bilang mayor ng Davao City. Naniwala naman sila. O etong sinasabi natin, mga kababayan, na dahil sa Quadcom na iyan, naniwala ang ICC, mga kababayan. So ang masisisi talaga dito ay si Bangag. Kung hindi nag-Quadcom, mga kababayan, hindi makakakuha ng grounds ang ICC para arestuhin si PRRD. Hindi uusad ang kaso. Eto, pinagtibay, mga kababayan, doon sa sa ICC ang kaso dahil sa Quadcom. Sasabihin nila, wala kinalaman si Bangag. Nek niyo. At ang huli, pinapaboran daw ng humanitarian grounds ang pagbibigay ng temporary release kay Duterte, lalo na't 8 years old na ito. Sinasabi naman po ng ating dating Pangulo na haharapin po niya lahat ng kaso. Sinasabi Bakit tayo maniniwala dyan? niya po yan, nagkita ho kami sa Senado. Ito yung pamilya ng mga kababayan na ang suspicion, alam nyo na. Bakit ho? Sila ang hinihingan talaga ng mga opinion. Klaseng favorable sa kanya. Ang isa sa mga abogado ng mga pamilya ng drug war victims. Isa pa tong gago, mga kababayan, ng abogago. Etong naglalagi sa kalye, the same faces, mga kababayan, yung mga matataliwa. Tingnan nyo, mga animal. Dito, pamangkin ba? O tito ni Angel Na si human rights lawyer Nery Colmenares. Buti naman tumahimik na yung si Angel Locsin. Mariinding tinututulan ang babalo, mga kababayan. Ang sarap. Request for interim release ni FPRRD. Napangiti pa si babalo. FPRRD. Papakyut ka, Renato. Malaki raw ang posibilidad na ilagay ni Duterte ang investigasyon sa kapanganiban. Grabe ang atake sa... Wow! Sila pa ang grabe na atake daw sila. Inatake kayo? Kayo nga ang nang-aatake. Etong mga animal na to. Ito ang mga dapat nakasuhan ng crimes against humanity, mga kababayan. Dahil unang-una, ito yung mga sinasabing grupo ng mga legal fronts, mga kababayan. Ni Joma. Si Joma mismo nagsabi. Yung bayan, yan ang kanilang mga legal fronts. Ibig sabihin, mga kababayan, somehow mayroon silang link dito sa mga NFA, Rice, 20, na siya dapat, mga kababayan, itong mga NPA, ang siyang kakasuhan ng crimes against humanity. Dahil sila ang totoong nanggurgur, mga kababayan, ng mga inosente. Alam niyo na ang kasalanan nila. Ngayon, si PRRD ang tinitira, mga kababayan. Mga biktima, pamilya ng biktima at Paano ng biktima ng mga NPA? Ha?
Colmenares. Wala kang lawyers say ng doon. biktima, lalo na Yung mga batang na biktima ng recruitment ng NPA na namatay sa bakbakan, wala kang say. pagkatapos ng aresto niya, pag makalabas siya, lalong mag-escalate yun ang atake sa mga Matagal nang naging presidente na nga eh. And besides, after na naging presidente, may nangyari ba? Oh, wala naman. lawyers and witnesses and victims. Agad naman itong pinabulaanan ni former Chief Presidential Legal Counsel, Panelo. Attorney Salvador Panelo. Pag Siyempre, pagkontra ka doon sa akusado, palagi nang pakontra sasabihin mo. Hindi ka po pwedeng magbigay ng mga payag na pabor sa kanya. Sa kasaysayan ng ICC, wala pang akusado ng crimes against humanity na nabigyan ng interim release. Pero pauna na rin sinabi ng dokumentong ipinasa ng kampo ni... Dahil eto kay PRRDA, mahina mga kababayan. Hindi nga kinontra ng prosecution. Mahina yung kanilang kaso laban kay Tatay Digong. FPRRD na hindi ito haharangin ng ICC prosecution at mayroon na rin daw member state ng Rome Statute na willing kumupkop sa dating Pangulo. Mga kumukontra lang naman mo dyan yung mga nasa kaliwa. Oh, correct. So anong masasabi niyo dito mga kababayan sa ating discussion ngayong gabi? Post your comments below.